What's up guys? Good day po sa inyo lahat at sa lahat po ng mga kahabi natin dyan, and welcome back to another video. So for today's video guys, mag-i-install po tayo ng skimmer dito sa ating bagong gawang pan. Napaka-importante na maglagay po tayo nito dahil dito po napupunta or ito po yung nagko-collect ng mga dumi na lumulutang sa surface ng ating pan. At dahil din po dito, napapanatili nating malinis, crystal clear at maganda yung quality ng ating tubig. Ito po yung bagong gawa naming pan, pero bago namin ito mabuo, naghukay po muna kami na ganito kalalim at pinukpok ko po yung lupa para maging plain po siya. Naglagay na din po ako dito ng mga sako at itong extra na trapal nilagay ko po dito sa gilid para maproteksyonan po yung trapal na ilalagay po natin dito. Doon po pala sa mga magtatanong, yung gamit po natin dito na trapal ay yung pang billboard at ang size po nito ay 10 feet by 20 feet. At nung ma-install na nga po natin, ito na po yung kinalabasan niya. Malinis po yung pagkakalagay natin ng trapal at wala po yung mga kulot-kulot sa gilid. Kung gusto niyo pong gayahin yung setup na to, meron po tayo mga video dyan kung paano natin to ginawa step by step. Check nyo na lang po dyan sa mga videos natin. Ngayon tara, simulan na po natin yung pagbuo nitong skimmer. Meron po ako dito 3 inches na elbow at kinat ko lang po yung dulo para maging ganito po siya. At ito po yung kaputol po niya, sinircle ko lang po din para may lagay po natin dito sa gitna. At ito po yung magiging itsura niya. Tapos meron po ako ditong itong coupling na 32mm. At ito po ay ilalagay po natin dito sa gitna. Bubutasan po natin tong circle na to para mailagay po natin yan dyan. At pagdidikitin po natin yan. At saka itong isa ilalagay din po natin dito. At para naman po dun sa connection or dun sa pipe ng ating skimmer, eto gumawa po ako ng T. Meron po tayo ditong coupling na 32mm at kinabit ko lang po ito dito sa pipe natin na 1.5. Ito po kasi yung size ng pipe ng ating pump. At ayan, yan po yung diferensya ng sukat niya. Kaya gumawa po ako ng kagaya po nito na setup para may connect po natin yan dyan. At ito, nalagyan ko na din po ng butas para may pasok ko na po itong coupling at para makompleto na po yung setup natin. Ngayon, ididikit na lang po natin to at okay na po siya. Doon po pala sa mga magtatanong kung ano po yung pandikit na ginamit po natin dito, ito po ay all-purpose na epoxy. Mix lang po tayo ng equal amount ng A and B solution. Tapos ilagay po natin dito at hintayin na lang po natin to na tumigas. At ito, ididikit pa po natin yan dyan. At eto, tumigas na po yung mga epoxy na nilagay po natin dito. Ganito lang yung ginawa ko sa mga dulo ng pipe natin. Ito po yung itsura ng piping natin sa ilalim. Tatlo po yung inlet ng tubig or yung humihigop ng mga dumi. Yan. Ito. At saka ito. Tapos itong isa dito natin ilalagay yung skimmer natin. Malakas naman yung pump kaya sa tingin ko kakayanin niya. At para ma-set up natin ng tama yung piping ng ating pump, kailangan po talaga nating lumuson dito sa pan po natin kahit sobrang ginaw po ng tubig para makita po natin yung sakto po ba yung pagkakaset up natin ng pump or nung pipe natin para nasa tamang pwesto po talaga siya para makuha po niya yung mga dumi na kailangan makuha dun sa ilalim po ng pan natin. At kung safe po ba yung pagkakalagay po natin ng ating pipe at di ba kukuha or mapupunta dito sa piping ng pump natin yung mga alaga isda po natin. So ngayon, kailangan po talaga nating tignan po sa ilalim para ma-ensure po natin na safe po yung mga alaga po natin. Patayin ko na po muna itong pump natin guys para maayos po natin yung piping ng skimmer po natin. Nakaset po pala sa 60 watts itong pump natin, itong pereha. So ngayon off na po muna natin. Ayan, at na-off na po muna natin yung pump. So ngayon po guys, ito po yung piping natin dito. Yan po yung pereha natin. Tapos ito po yung pipe. Sa mga magtatanong ng size po ng pipe na ginamit po natin dito sa ating pereha, PB 12,000. Itong gamit natin na pump. Yung ginamit natin is 1.5 na pump. Yung gamit natin dito 1.5 ba yun? O basta yun, isa't kalahati yung size nito. So yun, nakapag-decide po tayo guys na i-fix ko na lang po itong pagkakalagay nitong pipe ng skimmer po natin dyan sa butas na yan. Yan po yung butas ng skimmer po natin. Yan. Dahil na-try na po natin to ng mga ilang araw na nakasuksok lang po dyan, di po natin i-fix. Tapos naka-on po yung skimmer po natin. At yun nga, tinutulak ng mga alaga po nating isda. Lalo na pag napupunta doon ng mga pagkain nila. Tapos yun, hinungod-ngod nila ng uso nila. Tapos yun
tutumba itong skimmer natin. Nakikita ko na lang nasa ilalim na. Kaya yun, nakapag-decide ako ngayon na i-fix na lang po natin tong skimmer po natin dyan para kahit anong tulak po nila nito, di po siya matatanggal. So yan po guys, kaya po pala natatanggal po siya kasi di po na nasusuksok dun sa ilalim masyado yung pipe natin. Kasi mukhang maliit itong itong connector na nabili po natin. Di po siya sagad na po natin yung pagkakaano niya. So yun, kala ko dati na okay na po siya dahil matigas na po dito. Pero konti lang naman pala yung nakabaon dun sa ilalim. Yun. Hindi po siya mabaon hanggang lalim. Ngayon di po muna natin ididikit to. Yung gagawin po natin is try po natin na papasok po talaga ito sa ilalim. Pupukpukin na lang siguro natin. Ayan po guys, sinry po natin na pukpukin. At yun, naging matibay naman. Yun, mas bumuant siya dun sa ilalim. Hindi na po siya magalaw. Siguro okay na po yan. Hindi na po siguro yan kailangan na idikit. Yan, observe ko na po muna to. Try po muna natin yan. Kanis way cook mo ninyo eh. Yan, at nai-set up po natin ulit. Medyo matibay na po siya guys. Ayan. Matibay na talaga siya. Hindi na po ito matatanggal ang mga coil natin. At ngayon, ilalagay po natin yung skimmer po natin. Ito po yung ginawa natin. Ayan. So ito po yung ilalagay natin dito. Tapos ito naman po yung head nya. 3 inches na pipe lang po yung ginamit natin dito. Tapos yung ginamit natin sa pagbutas dito para dito pumasok yung mga dumi is yung lagaring bakal lang po yung gamit natin dito. So yun, ginawa natin. May space po siya dyan. Yan. Paikot lang po yung ginawa natin. Tapos ito po yung ilalagay natin dyan. Yun. So ngayon on na po natin yung pump para matry po natin yung skimmer po natin. 30 watts, 34. Ayun. Nasa number 2. 60 watts po yung sinet natin dyan sa pump po natin. Ito na po yung skimmer natin guys. Ayan. Sa mga kahabi po natin na bago pa lang sa pag-aalaga ng mga isda at may plano pa lang na mag-alaga ng mga koi or gumawa ng pond at di pa alam kung ano yung purpose itong skimmer. Itong skimmer dito po napupunta or ito po yung nagko-collect ng mga dumi. Ayan. Kita nyo naman po yung mga dumi na lumulutang po na yan. Dito po siya napupunta. Tapos hinihigo po siya ng pipe natin or nitong pump natin. Papunta naman dun sa filtration system po natin. So dun sa ilalim meron po tayo dyan mga bottom drain, kumbaga yan parang skimmer din siya. Yan po yung humihigop ng mga dumi na nasa ilalim. Tapos yung mga dumi naman dito sa ibabaw, kaya napapanatili natin malinis, crystal clear yung tubig natin dahil meron tayong skimmer. Dito po napupunta yung mga dumi, yan, yung mga alikabok or kung ano po man yung mga lumulutang dito sa surface ng pan po natin. Dito po siya napupunta sa skimmer. Yun. Tapos napupunta naman siya dun sa filter po natin at nakifilter po yung tubig para pagbalik po dun sa pan natin dito malinis na po yung tubig. So yun guys, hanggang dito lang po muna yung video natin and maraming salamat po sa panonood sa mga videos po natin and yun, thank you for watching and happy fish keeping po sa inyo lahat.
See you ulit sa susunod na video po natin. Peace out!